Habang tayo nagbabasa ng Bible, in the book of Psalms, a familiar passage in the book of Psalms, Psalms 78. Let's read responsibly from verse 1 down to verse 22. Sabay-sabay tayo sa verse 22. All right? Are you there? Are you there? Andiyan na po ba kayo? Parang wala akong naririnig. Psalm 78 verse 1. Are you there? The Bible says, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in the fallible. I will utter thy sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from our children, and show them to the generations to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he hath done. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law, and forgot his work and his wonders that he had showed them. Marvelous thing which is in the sight of their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as an heap. The daytime also he had them with a cloud, and all the night with a light of fire. He clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like river. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart, and asking meat for their lust. Yea, they spake against God. They said, Can God furnish a table in the wilderness? Behold, he smote the rock, that the waters gush out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Therefore the Lord heard this, and was wroth. For so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Because they believed not in God, and trusted not in his salvation. Tayo po sandaling pumikit at manalangin, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli naman po kayong makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. I pray, O God, na patuloy po kayong pangunahan sa oras na ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang inyong lingkod. At kayo nawa ang patuloy namin may taas, maluwalhati at masamba po namin sa oras na ito. Walain mo po yung mga anak mo na doon sa kanilang tahanan at bigyan mo po kami ng maayos na connection through internet, ganyan po ng aming public address, Panginoon Diyos, yung aming sound system ay maayos, Panginoon Diyos, sa ganun maliwanag po yung mga salita, makakarating sa inyong mga anak. At abutin mo po ang bawat pangangailangan po namin sa umagang ito. O Diyos, kayo pong pinagtatagubilin namin ang lahat ng bagay. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, at lahat ng pastors and preachers na nangangaral ng iyong mga salita sa oras na ito. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo, at muli patawad sa bawat pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. I hope you're ready.
Sige. This book of Psalms, of course, maraming sumulat nito, but this particular chapter na binasa natin is sinulat ni Asaph. Ang ibig sabihin ng Asaph, ang pangalang Asaph, ang meaning nito ay who gathers together. Si Asaph ay anak ni Berechiah na ancestor ng Asaphites. Yung Asaphites were one of the guild's musician in the first temple. He is one among the group of musician in the first temple. Of course, yan pinatunayan yan ng Book of Chronicles. And in the Book of Chronicles, sinasabing si Asaph ay descendant ni Gershon na anak ni Levi, at siya ay na-identify as a member of the Levites. When you say Levites, ito yung mga temple worker, temple service. Ito sa kapanahunan natin, ito yung mga full-time staff. And he also known as one of the 3 Levites commissioned by David during the reign of David, to be in charge in the house of God, in the house of Yahweh. In 1 Chronicles chapter 6 verse 39. Take note nyo na lang, basahin nyo sa bahay mamaya para makatipid tayo ng time. So David appoints a man named Heman as the main musician or singers. At sa Asaph, yung kanyang right hand. Samantalang sa kanyang kaliwa ay si Merarites. The Merarites. Asaph is also credited with performing at the dedication of the Solomon's Temple. Kung natapos yung Solomon's Temple in 2 Chronicles chapter 5 verse 12, take note nyo na lang, basahin mamaya sa bahay. Isa siya sa mga member ng choir. A musician na nag-render ng special song para sa pagdededicate ng templo ni Solomon noong natapos na ito. And as an officer within Jerusalem religious system, Asaph would have participated in both public and private system. Private side of that system, yung religious system niya. Siya ay nag-serve as an official sa mahabang panahon, mula sa panahon ni David hanggang sa panahon ni Solomon. At ang sinulat na Psalms ni Asaph dito sa Book of Psalms, from 150 chapters, sa kanya yung 12. And that will be Psalms 50 and Psalms 73 hanggang Psalms 83. All in all, that is 12 Psalms. Makikita niyo dyan, pag tinignan niyo sa inyong Bible, yan ay sulat ni Asaph. Now, ito na. Itong binasa nating context ay is about retelling. Asaph retells the history of Jewish nation from the time of slavery hanggang sa kapanahunan ni David. Hanggang sa kapanahunan ng paghahari ni David. Nakita mo, binasa natin kanina, nakita mo yung mga sinasabi niya na yun yung nangyari sa wilderness during their journey from Egypt to the Promised Land. Yun yung nangyari. Nag-provide ng mana, nag-provide ng tubig sa wilderness, kung paano nilang pinubukan Diyos sa galit dahil sa katigasan ng ulo nila. No? Yun yung inuulit ni Asaph sa Psalms na ito, sa Psalm 78. And this book, this Psalms, though it was written primarily for the Jews, for the Jewish people. Pero ang gusto kong makita natin dito, ma-relate natin yung buhay natin sa sulat ni Asaph in this chapter, in this context. Because the God of Asaph, siya yung isa sa mga musicians during the time of David, during the time of Solomon,
a choir member. You're also a choir member. Amen. A musician. You're also a musician. An officer in the temple. Meron ka rin ginagampanang responsibility sa iglesia ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, sa lugar na ito. I hope you're listening. So that's why gusto kong i-relate natin yung buhay natin sa buhay ni Asaph, sa kanyang patotoo. Kung paano niya kinikwento yung mga nangyayari sa Israelites. At ngayon kung paano dapat gawin ng mga tao ng Diyos para sila ay makakuha ng pabor sa Diyos. At ganito rin yung sinasabi niya sa atin kung paano natin i-relate yung buhay natin ngayon bilang Kristiyano sa exhortation ni Asaph sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kababayang Hudyo. No? Kaya nga sabi ko kanina, ang title ng ating mensahe is A Discipler Covenant. Discipler's Covenant. Of course, when you say disciple, is primarily refers to a dedicated follower of Jesus Christ. Pag sinabing disciple, sila yung mga devoted, dedicated na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Therefore, pag sinabing discipler, it is a person who disciples other. I hope you're listening. Bagamat pag hinahanap mo yan sa website, hindi mo makikita yan eh. Pero sa iba, makikita mo. No? Yun ang ibig sabihin discipler. And sinasabi dito, ang Panginoong Hesukristo ay discipler at nag-mentor siya sa kanyang mga disciples, and particularly sa 12 apostles. Or he helped them, he simply helped them to be a good follower or followers. No? Sabi ko nga, a discipler's covenant. When you say covenant, it means an agreement or a contract. Kaya ngayon, meron akong babanggitin for a short period of time. Meron akong babanggitin na 4 na puntos dito na madaling intindihin at lagi natin nakakasama araw-araw. No? At maraming subpoints na 104. No? So, ulitin ko, a discipler's covenant or a discipler's contract. This is our contract as a discipler. Of course, lahat tayo disciple. Disciple tayo ng Panginoon. Pero merong ka rin dinidisciple. Amen? If you're a Christian, kung ikaw ngayon ay Kristiyano at ikaw ngayon ay pamilyadong tao, by all means, meron kang i-disciple at yan yung mga anak mo. Yeah, this must be our covenant as a discipler. The first thing is, tignan mo, basahin natin mabuti. Dito lang tayo, hindi tayo lalayo sa ating mga talatang binasa. Sabi niya sa verse 1, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. Sinabi ito na sa atin ng ating mga magulang. Then, here's the thing, sa number 4. We will not hide them from their children. Hindi natin ito itatago sa kanilang mga anak. Showing to the generations to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Alright, ito ang gusto kong makita nyo dito in verse number 4. This is our covenant as a discipler. The first thing is, I will never be selfish. Parang tahimik kayo doon. I will never be selfish. Hindi ako magiging makasarili. When you say selfish, it means lacking consideration for others. Concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure. Yun yung ibig sabihin ng selfish or selfishness
sa Tagalog literal transliteration is makasarili. Huwag tayong makasarili. Tulad ng sabi ni Isaac, we will not hide them from their children. Ano yung hindi niya itatago sa kanilang mga anak? Sa ating mga anak, sa iyong mga anak, yung mga natutunan natin mula sa salita ng Diyos. I will never be selfish. Brethren, we should not hide it from our children. Yung mga bagay na natutunan natin mula sa salita ng Diyos ay hindi na dapat ito mailingid o hindi maitago sa ating mga anak. Instead, tayo dapat ay ma-encourage natin sila na magpatuloy, na magpuri sa Diyos at sumamba sa Diyos. At maglingkod habang sila ay nabubuhay. Kaya nga si Apostol Pablo mayroong exhortation kay Timothy. In 2 Timothy chapter 2 verse 2. You can turn your Bible if you would. In 2 Timothy chapter 2 verse 2. Anong sabi niya? And the things that thou hast learned, that thou hast heard of me. Itong narinig mo sa akin, Timothy, sabi ni Paul, among many witnesses, sa harap ng maraming testigo, the same commit thou to faithful men. Bakit kinakailangan mo itong ituro sa ibang mga faithful men? Who shall be able to teach others also, and that is discipleship. Kaya hindi tayo pwedeng maging selfish, lalo na kung tayo ay magulang. We should never be selfish. Amen. Pero minsan o gaano kadalas ng minsan, tayo ay nagiging selfish sa pamamagitan ng hindi natin pagtuturo ng katotohanan patungkol sa Diyos sa ating mga anak. Amen. Minsan nagiging selfish tayo na hindi natin natuturuan ang ating mga anak tulad ng kinakailangan nilang mamahalin ng Diyos higit sa lahat. Minsan ang nakikita ng ating mga anak sa atin, yung mahal natin yung ating sarili kaysa sa iba. Kaysa sa Panginoon. Mas piniplease natin yung ating sarili kaysa sa Diyos. Amen. Minsan alam natin na tama yung manalangin pero hindi natin ito maituro sa ating mga anak dahil tayo mismo hindi natin ito ginagawa. Hindi natin masabi sa kanila na mahalagang manalangin, mahalagang makipag-usap sa Panginoon kasi tayo mismo hindi nakikipag-usap sa Panginoon. Minsan nagiging selfish tayo sa ating mga anak, hindi natin tinuturo sa kanila na mahalaga ang church attendance. Hindi tayo pupunta sa church para magpa-attendance. Pupunta tayo sa church, sa house of God, dahil ito ay covenant natin sa Diyos. Tapos hindi natin maituturo sa ating mga anak na mahalaga ang church. Bakit tayo mismo hindi natin pinapahalagahan yung church? Naalala ko nung bagong dating ako dito, merong memory verse yung ating mga nadatnan ko dito. Naalala niyo pa yung memory verse niyo nung unang-unang dating ko dito, the first Thursday service na meron tayo. At naalala ko yung inyong memory verse. Memorize niyo po ba mga nanay? Ano po yun? Nay? Yeah. Anong chapter yun sa Biblia? Hebrews chapter 10 and verse 25. Di ba? Tandang-tanda ko yun. Yun ang memory verse nyo. Forsake not the assembling of ourselves together as a manner of some is. Huwag natin babaliwalain yung pagtitipon. Tulad ng pagbabaliwala ng mga hidden, ng mga unbelievers. Amen. Therefore, mahalaga ang church. At pag mahalaga yung church, dapat natin itong maituro sa ating mga anak. Paano natin maituturo kung tayo mismo ayaw sa church? Amen. Kaya tuloy maliit ang pag-estima nila sa church. Lalaki sila na walang nakitang church. Lalaki sila na walang nakilalang Diyos. Makikilala lang naman talaga nila ang Diyos
sa pamamagitan ng church na itinatag ng Panginoon. Huwag mo sabihin makikilala niya ang Diyos sa bahay, maybe. Pero hindi niya makikilala as deep as sa habang siya'y nakikinig ng salita ng Diyos sa bahay, sa tahanan ng Diyos. I hope you're listening. Minsan nagiging selfish tayo kasi tayo gusto natin magsimba pero iiwan natin yung ating mga anak. Meron ganung magulang? Meron. Minsan naman, may magulang na naniniwala sa church. Punta kayo sa church. Maganda ron. Pero sila wala. Nandun sila sa sabungan ngayon. Ngayon, nasa inuman sila. Bihira na sa mga tatay ang naglilid sa kanilang mga anak pumunta sa sambahan ng Panginoon. Karamihang mga tatay ngayon nandun sa inuman. Nandun sa sugalan. Amen. Nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, but to teach their children how to love God. Hindi nila maituturo yun. Hindi nila maituturo na mahalaga ang sambahan ng Panginoon. Kasi sila mismo, hindi sila natutuwa doon. Hindi nila ginagawa yun. Amen. Mga magulang, hindi natin pwedeng sabihin sa ating mga anak, maganda lagi sa church. Maganda sa church. Marami kang matututunan. Kung ikaw ayaw mo naman makinig, marami ka napapakinggan pero ayaw mong matuto. Kasi yung sa ating ikatututo, choice natin yun eh. Kung tatanggapin natin o hindi tayo matututo. Pag hindi natin tinanggap, pag laging kinontra, depende yan, pastor. Anong depende? Mas magaling ka pa sa salita ng Diyos. Ha? Hindi mo pwedeng pasubalian ang salita ng Diyos. Absolute ito. Pag nagsalita ito, pag sinabi ng Biblia, it is certain. Payak. Tapos hindi natin, pasusinungalingan natin minsan sa ating mga anak. Ayan, depende yan, nak. Ha? Okay lang yan, nak, ha? Manligaw ka, wag ka lang lalagpas sa limitasyon mo, ha? Anong limitasyon? Ha? Tinotolerate mo yung anak mo manligaw o magpaligaw? Kahit na 12 years old, 13 years old? Basta wag lang lalabas to sa limit na sinasabi mo? Ano ang limit na sinasabi mo? Lagi mo ba siyang nakikita? Lagi ka bang nasa bahay? Pag pinayagan mo yan sa isang maliit na bagay, kala mo maliit lang, ay ikakapahamak niya yan. Di ba mas magandang sumunod tayo pare-pareha sa Biblia? Dahil ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay magpoprotekta sa atin at sa ating mga anak. Amen. Kapatid, minsan nagiging selfish tayo. Dahil yung mga bagay na alam nating totoo at tama pero hindi natin tinuturo sa ating mga anak. Amen. Alam natin na maganda mag-involve sa ministry, pero yung anak natin ayaw natin mag-involve. Alam natin, maganda mag-full-time, mag-isuko ang buhay sa Panginoon, pero yung anak natin, ayaw natin ipasuko yung buhay sa Panginoon. Bakit? Are you better than God? May mas maipapangako ka ba sa anak mo kaysa sa Diyos? Tell me. Amen. Tahimik kayo, ha? Pastor, kilala ko yung sinasabi mo. Kilala ko rin eh. Pero hindi lang ito para sa iyo. Itong mensahe na ito ay para sa lahat. Huwag mong aakuin lahat. Kasi ito ay salita ng Diyos. Sabi ng Isaac, I will not hide it from their children. Ikaw, bakit mo tinatago? Yung mga bagay na totoo at tama, bakit hindi mo sinasabi sa anak mo? Bakit pinipigil mo kung alam mong merong magandang desisyon anak mo? Bakit mo pinipigil? Ha? Ikaw ba kaya ay hindi nagiging selfish? Ha? Subukan mong isiping mabuti, kapatid. Ano ang pwede mong ipangako sa anak mo? And besides, tanungin kita, na pwede mo bang sabihin sa anak mo na bukas, anak, buhay pa ako? Hanggang sa makagraduate ka, buhay ako.
Ay, paano kung maagang kunin ni Lord? Kasi ayaw mo sumunod kay Lord. Hindi mo rin makikita ang pagtatapos ng anak mo. Hindi ba maigi-igi na siya ay ibinigay mo sa Panginoon? Katulad ni Hana. Si Hana, hindi si Garilaw. Si Hana na asawa ni Elkanah, nung siya'y nanalangin, Panginoon, bigyan mo lang ako ng anak. At pag binigyan mo ko ng anak, ibabalik ko sa iyo. At yan ay si Samuel. Kaya nung naawat si Samuel sa pagpapadodo sa ng kanyang nanay, inoffer na siya sa templo at doon na siya nagkaisip sa templo. Amen. Hanggang sa tinawag siya ng Panginoon. At siya'y naging prophet, naging priest, and the last judge of Israel. 3-in-1 si Samuel. Ayaw mo ba? Baka yung anak mo maging 4-in-1 pa o baka 5-in-1 pa. Kung isusuko mo yun sa Panginoon, baka yan maging pastor, maging musician, maging teacher, maging driver, and all-in-one pa. Lahat ng skill ibibigay sa kanya ng Diyos para magamit siya ng Panginoon sa napakalawak na gawain. Hindi mo ba nakita yung gawain sa Taguig? Hindi mo ba nakita yung gawain doon sa San Pedro? Para limitahan mo yung anak mo at akala mo mas magandang bagay yung mapag-aral mo siya sa labas at siya ay maging professional na sinasabi mo, para ano? Para sa title? Hindi ba naniniwala tayo this is the highest calling? Ministry is the highest calling? Ba't mo ipagkakait sa anak mo? Tell me. Ha? Kaya naman kung ikaw naman anak at kinakausap ng Panginoon, hindi ko sinabing sumuway ka sa magulang mo. Sumunod ka sa Panginoon. Amen. Patay na naman tayo nito. Kaya ayokong pagsibahin eh. Lagi na lang ako. Pasensya na po kayo. Sabi nga ni Michelle, mga 1 buwan yan. Hindi po, mga 1 taon po to hanggat hindi bumabalik. Ay, gusto mo ba lagi ikaw ang laman ng mensahe? Ibig sabihin ganyan ka kaya special. Biruin mo, hindi ko naman sinasadyang ilagay ka sa outline ng mensahe ko, pero yun talaga eh. Pag nagbasa ako ng Bible, yun ang lumalabas eh. Pinipilit ko sanang ilabas ka, pero yun ang lumalabas eh. Ibig sabihin, kailangan mo pa talaga ito. Hindi ko nga tinutulugan ito para mabuo. Pinipilit kong tanggalin ka, pero talagang nasasama ka eh. Pasensya ka na. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Amen. Kaya, it's high time to make a responsible decision. Don't be selfish. Huwag mong isipin sa sarili mo, iisipin mo yung makakabuti sa anak mo. Amen. Kapatid, ganito yun eh. Alam mo kung bakit may mga magulang, hindi ko naman sinabing, huwag mong i-take lahat ha. This is for everybody. Sa sanglibutan, ang normal na trend yan, yung magulang, kaya nagpaparami ng anak, kaya nagpapaaral ng anak, kasi namumuhunan sila sa anak nila. Bakit? Balang araw, yung anak ko na to, magiging teacher, magiging engineer, magiging professional, kikita ng pera, pag kumikita na siya ng pera, magbibigay siya sa akin ng pera, kahit hindi na ako magtrabaho. Pang-retirement ba? Parang ganun ang gusto natin mangyari. Ganun talaga. Sa sistema ng sanglibutan, ganun na. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, kayong mga Kristiyanong magulang. Ang responsibility lang natin sa ating mga anak ay i-provide sila ng lahat ng kanilang kailangan mula pagkabata hanggang sila ay makapagtapos sa pag-aaral kung kaya natin. Pero other than that, kung sila ay tumanaw ng utang na loob sa atin o hindi na natin pananagutan yun. Hindi na natin responsibilidad yun. Pero pag naturuan natin silang mailapit sa Diyos, imposibleng hindi sila matututong tumanaw ng utang na loob sa iyo magulang. Ganun lang naman kasimple yun. Pero hindi tayo namumuhunan para sa kanila, para balang araw aani tayo. Hindi ganun ang ating mga anak.
As much as possible, kaya tayo nag-i-invest ng ating time, ng ating effort, ng ating money sa kanila dahil gusto natin balang araw sila ay pagpalain ng Diyos. Kung sila ay susunod sa Diyos. Pero paano natin sila mapapasunod sa Diyos kung tayo mismong magulang ay ayaw sumunod sa Diyos? Amen. I hope you're getting my point. A discipler's covenant. Ilapit mo lang muna sila sa Diyos. No? Ang covenant natin, para magawa natin yon, ilagay natin sa ating mind, I will never be selfish. Kaya mo ba yon, magulang? Think about your children. Don't think about yourself. Just think your children. Yung anak mo na maayos ang kaisipan, gusto maglingkod sa Panginoon, gusto mo pa ba siyang hatakin, pabalik ng sanglibutan? No way. Kapatid, malaki ang pananagutan mo pag ginawa mo yun. Sabi ko nga sa'yo, marami na akong nakita na magulang. At buhay na patotoo sila ngayon. Yung kanilang mga anak na nag-invest sila ng kanilang lahat ng kabuhayan. Lahat ng loan ginawa na nila para makapagtapos ang kanilang anak. Hoping na balang araw makakapagganti ng utang na loob sa kanila. Pero ngayon hindi nila mapakinabangan. Bakit? Nasa sanglibutan. Bakit? Kulang pa yung kinikita niya sa bisyo niya. I hope you're getting my point. A discipler's covenant number 1. Ano ngayon? I will never be selfish. Don't be selfish, parents. Don't be selfish. Number 2. Sabi niya sa verse 5. For he established a testimony in Jacob. He established a testimony in Jacob. When you say establish, it means confirm or continue. When you say testimony, it is a witness. Witness. Ganun lang kasimple. No? Kaya nga sabi ko, number 2, the second thing is, I will continue to be a witness. I hope you're listening. I will continue to be a witness. Parents, we need to continue to be a witness of God's goodness in our children. We need to show them what we believe. Dapat maipakita natin sa kanila kung ano yung pananampalataya natin. Huwag natin ipapakita sa kanila yung hindi natin pananampalataya. Iba yung pananampalataya natin sa ginagawa natin. Huwag natin gagawin yan, kapatid. That's not good testimony. Yung iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Iba yung pinapakita mo sa sinasabi mo. Amen. Kundi ipatotoo natin sa ating mga anak yung kabutihan ng Diyos. Kung paano ka naligtas, kung paano ka napunta sa ministry, kung paano nung panahon na nagbabackslide ka, na wala sa pariwara yung buhay mo, at ngayon nakabalik ka na sa Panginoon, gusto mong maayos ang buhay ng yung mga anak, kapatid, nasa kamay mo, ay kaayos ng buhay ng iyong mga anak. Kitang-kita mo na. You can be a witness to them. Nakita mo na yung buhay nung nasa sanglibutan ka at nagkaroon ng hindi magandang bunga sa ating buhay. Hindi pa ba natin ipagpapatuloy yung magandang testimony natin sa mga anak? Ha? Mag-iiba pa ba tayo ng testimony sa ating sinasabi? At para tayong isang pare magsasabi, just follow what I do, just follow what I say, don't follow what I do. Gawin mo lang yung sinasabi ko. Huwag mo lang gawin yung ginagawa ko. Huwag mo akong tularan. Pakinggan mo lang ako. Hindi pwede yun. That's not leadership. The best leadership traits is leadership by example. Kung ano yung gusto mong mangyari sa anak ko, yun ang pinapakita mo. Amen. Kasi yun naman talaga by all means, yun ang gagayahin nila eh. Subukan mong pakita mo sa anak mo, lagi kang naglalaro ng ML.
Anong gagawin ng anak mo? Di makikipaglaro lang sa'yo ng ML yan. Di ba may anak pa nga ako, nakita ko nandito dati magkalaro sila ng anak niya sa ML eh. Kaya pag nag-preach ako patungkol sa ML panay ang ilag Oh. Di ba? Kung ano ang ipapakita natin sa ating mga anak, gagayahin lang. Ayaw mo maging lasinggero yung anak mo, pero inom ka ng inom. Ayaw mong manigarilyo yung anak mo, pero pinapaamoy mo ng usok ng sigarilyo, papabilin mo pa sa tindahan. Ayaw mong maging adik, pero pinapakita mo kung paano mag-inadik. Adik sa sugal, hindi lang sa drugs. Adik sa alak. Sa babae, 10 oras ng gabi, nakikipag-usap. Hindi naman yung misis niya. Sino yung kausap? Sino yung Paul? Di ba? Kung ano ang gusto mong mangyari sa anak mo, yun dapat dun mo sila dadalin. Kung gusto mong lumaki sila na merong Diyos sa mind nila, ipakilala mo yung Diyos sa mind mo. Amen. Kung gusto mong maging maayos ang kanilang pananamit, mas magsuot ka rin ng maayos na pananamit. Kung gusto mong maging maayos yung gupit nila, di magpagupit ka rin ng maayos. Tapos pag nagpahaba ng buhok yung anak mo, gusto mong pagupitan, di ka naman, ayaw mong pagupit. Di ba? Yung gupit na panglalaki, maiksi. Kasi sabi ng Bible, yung may mahabang buhok na lalaki, nakakahiya. Yun ang sabi ng Bible, hindi ako nagsabi. Pero yung may mahabang buhok sa babae, glory naman ito. Glory ito sa babae. Kasi covering niya ito, pang-cover niya. Instead na veil, meron na siyang pang-cover na hair. Pero sa lalaki, nakakahiya. Lalo na pag sinamahan mo pa ng hikaw. Di ba? Mahaba na yung buhok, may hikaw pa. Anong tawag sa'yo? Bayot ka ba? Merong mga lalaki nagpopormang pangbabae. Ha? Kapatid, hindi magandang testimony yan. Ulitin ko kung saan natin gusto dali ng ating mga anak, doon tayo pumunta. Kung ayaw mo silang makita sa sugalang, huwag kang pumunta doon. Kung ayaw mong ipagpalit nila ay yung church sa basketballan, huwag kang pumunta doon pag-araw ng linggo. Ha? Kung ayaw mong pagpalit nila yung church sa mall, huwag kang pupunta ng araw ng samba sa mall. Amen. I hope you're listening. Malapit na tayo. A disciples covenant. Number 1, I will never be selfish. Number 2, I will continue to be a witness. Number 3, I will set up a time for the Word of God in the home. Magsiset ako ng oras para sa salita ng Diyos sa aking pamilya. Sabi niya sa verse 5, for He established a testimony in Jacob and appointed a law. And appointed a law in Israel. Nag-set siya ng panahon para sa batas ni Moses. Nag-set siya ng panahon para sa salita ng Diyos. Para yun sa mga Israelites. Kailangan ba natin ng salita ng Diyos? Kailangan natin mga Kristiyano ng salita ng Diyos. Kailangan ito ng ating pamilya. Kailangan ito ng ating mga anak. Sabi yan, which He commanded our fathers that He should make them known to their children. That's the great covenant with God. Dapat ito gagawin ko ito para wag mawala, wag mawaglit sa mind nila ang Diyos. Parents, it's always important to discuss to our children the importance of the Bible. The importance of the Word of God. The importance of Bible reading and meditation. Kaya nga, meron tayong sinet up na family time with God. Yan yung panahon kung paano natin sila bibigyan ng encouragement, ng exhortation from the Word of God.
So makakalakhan nila yung pagpapakikinig, pagbabasa, pag-meditate ng salita ng Diyos. At pag nakalakihan nila yan, hindi nila makakalimutan magpuri sa Diyos. Amen. Ganun lang naman kasimple, napakasimpleng bagay. Ha? Na kung gusto nating maging mabait, kapatid, huwag tayong umasa sa sarili nating kabaitan. Pag sinabing mabuti ka naman mabuti naman ako wala naman akong inagrabyado Self-righteousness yan. It must be the righteousness of God. The imputed righteousness of God. Dapat righteousness ng Diyos ang makikita sa atin. Ibig sabihin yung kabutihan mo, lagi mong tinutuon sa Panginoon. Hindi, di ba? Sasabihin mo sa anak ko, di ba tama naman ako? Nagdudumilat yung katotohanan na hindi ka tama. At sinasabi ng anak mo. Pero pinapasungalingan mo. Hindi ba self-righteousness yan? Kaya nga para kayo ay lumago pare-parehas mula sa salita ng Diyos. Mag-set up ka ng time for the Word of God in your own family. In the home. Amen. So ganyan kahalaga yan. Yung mahalaga sa loob ng iglesia ay mahalaga rin sa loob ng ating tahanan. And in the first place, ang unang in-institute ng Diyos na grupo ng mga tao ay pamilya. Lahat ng membro ng church ay galing sa pamilya. Amen. Kaya kung gusto nating dumami yung maaayos na pamilya, habang bata pa sila, iayos na natin yung kanilang isipan sa pagpapamilya. Kung tayo man noon ay nagkamali sa ating pagpili ng pamilya, so be it, tapos na yun Ang mahalaga ngayon yung ating mga anak, mai-set up natin sila sa maayos na pagpapamilya. And apart from the church, apart from the Word of God, hindi mo sila kayang ayusin, kapatid. Hindi. Never. You cannot do that. Kaya nga instead na mag-isip ka mag-quit, instead mag-isip ka maghanap ng church, mag-church hopping, mag-serve ka ng church, magbabaka sakali ulit ng panibagong church, kapatid, aregluhin mo na lang yung problema mo sa church na ito. And your children will be fine. Ganun lang naman kasimple po. Kinakailangan mo lang naman talaga mag-humble down. Kapatid, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. Yung Diyos na nga siya, inuwian niyo pa yung kanyang trono sa langit, nagpakababa nga, nag-anyong alipin, tapos ikaw, yun lang kapirasong pride, hindi mo ba maisuko para kausapin yung naka-offense sa'yo, para mawala na yung offense na yan? Naman, matagal-tagal na rin. Kayong matatagal nang nasa pagbabackslide, na iba na yung inyong routine ngayon. Minsan ka nang nawala sa church, sa ministry. Minsan ka nag-commit na mag-aaral sa Bible School pero nag-quit ka rin. Minsan ka nag-commit sa Panginoon na maglilingkod ka kaya ka nag-resign sa trabaho. Sabi mo, gusto ko maglingkod sa Panginoon, hindi man full-time, at least marami akong time. Pero nandun ka na sa kalagayan na yun, eventually nag-quit ka rin. Bakit? Ang tanong ko, why? Ang lahat ng iyan, ang kahidahilanan lang lahat na iyan ay kakulangan ng salita ng Diyos. That's why we need to set up a time for the Word of God in the home. Iba yung sa church, hindi yung tuwing pupunta ka lang sa church, saka ka nakakapagbasa ng Bible. Araw-araw, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Tapos tuwing may samba lang, ibig sabihin, Webes lang, ay wala ka pa ng Webes. Tuwing linggo ka na nakakapagbukas ng Bible. Paano yun? Hindi magkukulang ka talaga sa salita ng Diyos. At pag nagkulang ka ng salita ng Diyos, yan na yun. Bunga ng kakulangan ng salita ng Diyos, madaling ma-offend. Sensitibo, parang pigsa. Si Nanay Tire, may pigsa sa likod. Subukan mong hawakan, sisipain ka yan. O sisikuhin ka yan. Kahapon nga, muntik niya na akong masikong ganun Kasi hinaplos ko siya sa likod May pigsa pala.
Ganun ka ba? Para kang pigsa? Konting touch, aray. Aray. Ako na naman, aray. Si ano kasi ganyan. Yan talaga yun eh. Maghahanap siya ng sympathy. Alam mo, Mare, si Martes pala kausap niya. Ganyan talaga yun eh. Alam mo, buti ka pa, kahit hindi ka nag-church, vibes tayo. Yung mga taga-church, hindi ko talaga ka-vibes. Dapat delikado yun, pag ganyan ang ating thinking. Dapat dito ka makapag-establish ng maraming kaibigan. Maghanap ka ng kaibigan kaysa maghanap ka ng kaaway. Besides, wala ka namang kaaway dito. Walang gustong umaway at walang gustong magpatalsik sa'yo dito. Walang ibang gusto magpaalis sa'yo dito kundi si Satanas. Yan yung katabi mo ngayon. Yan yung katabi nyo. Yan sa katabi mo. Hindi ko sinabi yung nakikita mo. Hindi mo siya nakikita. Siya yung paihip-ihip sa mata mo ngayon. Kaya nga namumunga yung mata mo eh. Parang gusto mo nang pumikit, kumuha ng unan eh. Yan si Satanas. Gusto kang i-outcast sa church. Gusto kang tanggalin sa church. But not your brother and sisters in the faith. Sila ay totoong nagmamalasakit sa iyo. That's for sure. That's for sure. Sigurado ako dyan. The number 4 and last, a disciples covenant. Number 1, I will never be selfless. Number 2, I will continue to be a witness. Number 3, I will set up a time for the Word of God in the home. Number 4 and last, I will keep them. Who's them? Our family, our children. I will keep them for God's glory. Anong sabi niya sa verse 6? That the generation to come might know them. Even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. I will keep them for God's glory. Parents, we are keeping them for the betterment of the next generation. Kinikep natin sila, gusto nating manatili sila sa poder ng Diyos, sa ikaluluwalhati ng Diyos, dahil gusto nating makita yung generation pagkatapos nila ay sila pa rin yung henerasyon na marunong magpuri, marunong maglingkod at sumamba sa totoo at buhay na Diyos. That's why we have to fight for them. Kailangan natin makipaglaban para sa kanila. At yung kalaban natin, ulitin ko, hindi kapatiran. Yung kalaban natin ay yung hindi mo nakikita. It's not against flesh and blood, but against principalities. Against the ruler of darkness in this world. Siya yung kaaway natin, walang iba kundi si Satanas. Siya lang ang gustong manira ng buhay natin. Siya ang gustong magwakasak ng ating pamilya. Fight for your children, parents. Gusto silang kuhanin sa atin ng dyablo at ilagay, payapain ang kanilang buhay sa sistema ng sanglibutan. Kapatid, ang masakit na katotohanan, tayong mga magulang, pag tayo ang naging mapayapa sa sistema ng sanglibutan. Tignan mo, merong maliwanag na exhortation dyan si John, the Apostle John the Beloved, in 1 John chapter 2, a familiar passage in the book of 1 John chapter 2. Sabi niya, 1 John chapter 2 in verse 15, the Bible says, love not the world. Don't love the system of the world, neither the things that are in the world. Kahit anumang bagay na nasa sanglibutan, huwag mong mamahalin. If a man love the world, the love of the Father is not in him. Kung mamahalin mo ang sanglibutan, mawala ang pag-ibig sa iyo ng Ama, of God the Father. For all that is in the world, the lust of the flesh, it is the lust of the flesh. Yung pita ng ating laman.
Yung pita ng ating laman ay gusto nating ma-please ng mga bagay na nagpapasaya sa sarili natin. Tulad ng ating bisyo. Tulad ng ating sobrang tulog. Tulad ng ating pagiging glutton, pagiging matakaw. Amen. That is lust of the flesh. And then lust of the eye. Lust of the eyes. Kung ano yung nagpiplease sa mata mo, yun ang gusto mong gawin. Kaya nga, ang bilis-bilis mo ma-inlove sa mga ukay-ukay. Kahit wala kang pera, pipilitin mo. Wala ka nang ginawa kasi kundi mag-scroll sa iyong cellphone. Ang nakikita mo palagi dyan si Lazada at saka si Shopee. Lagi kang kinakawayan, di ba? That's lust of the eye. Kahit wala kang budget, magsa-shopping ka. Kaya mamaya may kakatok na naman dyan. Shopee, Lazada. Bakit? Lust of the eye. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga siya kailangan. Pag tinanggal mo siya, pag wala siya, pag hindi mo siya nakita, hindi mo naman siya kailangan. Pero dahil nagandahan ka at gusto mo, ang gagawin mo, pipilitin mo siyang orderin kahit wala kang pangbayad. Yun yung kabilin-bilinan ko dito sa mga taong nandito. Huwag kang o-order ng wala kang siguradong pangbayad. Amen. Bunga ng lust of the eye. Hindi lahat ng maganda kailangan natin. Amen. Kaya pag lumabas ka, lagi kang nakadaan dun sa ukay-ukay. Lagi kang naghahanap ng maganda at mura. Sabi mo, sale. Hindi naman natatapos yung sale. Kung bibili ka man ng damit, siguraduhin mo kailangan mo talaga. Hindi yung idadagdag mo lang sa napakarami mong damit, nagtatapon ka na nga ng damit Dahil hindi mo na malabahan sa sobrang dami. Tapos bibili ka pa? Gagastos ka pa talaga? Tapos pag hinanapan kita ng kulay, wala ka naman palang kulay puti. Kulay pula para sa choir. Kulay blue, wala rin naman pala. Ang dami mong damit pero wala kang kinuha na alam mong kailangan mo rin. Di ba? I hope you're listening. Then ano pa? And the pride of life. And the pride of life. Number 1 na sumisira sa buhay Kristiyano natin. Hindi natin maisukong pride. Dahil anak lang natin ang nagre-rebuke sa atin, nagre-reprove sa atin, nagko-correct sa atin, hindi natin matanggap magulang. Bakit hindi mo pakinggan yung anak mo? Kung tama naman yung sinasabi niya, bakit hindi mo pagbulayan? Hindi naman porke sumunod ka sa anak mo, hindi naman porke sumunod ka sa gusto mangyari ng anak mo, nag-submit ka na sa gusto niya. Hindi ganun. Magsasubmit ka sa gusto ng Panginoon. Kung may binanggit man yung anak mo para sa ikabubuti mo, ibig sabihin, Panginoon na nagsasabi nun sa'yo. Diyos ang sinusunod mo, hindi yung anak mo. Huwag tanggalin mo yung pride na, anak ko kasi, parang mas magaling pa sa akin. Kapatid, minsan naman talaga mas magaling yung ating anak. Minsan nga, lagi. Amen. Kapatid, pride of life. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And then sabi sa verse 17, and the world passes away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Now, tell me, anong gusto mo mangyari sa'yo? Kasama ka maglalaho? Kasama ng sanglibutan? Or you want to abide with God forever? Kailangan mo lang ng matinding decision. You need to have or make decision this morning. Amen. Kapatid, marami tayong kaagaw sa atensyon ng ating mga anak. Kaya pag hindi natin sila naturuan ng tama at hindi natin sila na-point sa Diyos, kapatid, marami tayong kaagaw. Andiyan yung cellphone nila araw-araw. Andiyan yung computer nila araw-araw kasi online classes. Andiyan yung mga kaibigan nilang unbelievers. Andiyan yung mga kamag-anak nilang unbelievers.
Kaya pag hindi natin sila na-point sa Panginoon, pag hindi natin sila naituro sa Panginoon at hindi natin sila pinanatili sa kalooban ng Panginoon, kapatid, napalakalaki ng tsansa na sila'y maagaw sila sa atin ng dyablo. Pahihintulutan mo ba yun? And here's the main objective. Bakit ko sinabi yung mga puntos na to? So that, the first thing, another 8 points, to avoid the next generation of stubborn and rebellious people. Sabi niya sa verse 8 ng book of Psalms, verse 7 to 8, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Bakit kailangan natin itong covenant na ito? To avoid the next generation of stubborn and rebellious people, rebellious children. And the second thing is to set their heart and spirit right with God. Yun yung sabi niya in verse 8. And might not be as their fathers and stubborn and selfish generation, a generation that is set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. And then the next is why we need this covenant. A disciples covenant to set their mind to be strong and courageous in the battle. Kasi by all means, makakaharap sila ng isang battle sa kanilang buhay. Sabi niya sa verse 9, the children of Ephraim, being armed, inarmasan sila, carrying bows, meron silang mga pana, meron silang sandata, turn back in the day of battle. Yun ang nakakalungkot noon. Namuhunan ka sa iyong panganak, hindi nag-aral mo ng pinakamataas na edukasyon sa labas. Pero pagdating ng problema, pagdating ng battles, pagdating ng kanilang problema, tatakbuhan yung problema. Aayawan yung problema. Tatawag ng nanay, tatawag ng tatay. Hindi alam kung paano mag-solve ng problema. Amen. That's why we need this covenant. To set their mind to be strong and courageous in the day of battle. And the next is to keep their commitment to live in God's law. Sabi niya sa verse 9, the children of Ephraim being armed. Sa verse 10, they kept not the covenant of God and refuse to walk in His law. Biruin mo yun. That's why we need to keep their commitment to live in God's law, to live in God's word, to live in God's command. Keep them. Tayo ang pag-asa nila, mga magulang, tayo ang pag-asa ng ating mga anak, kung paano natin sila mapapanatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. I-check natin, kakayong mga magulang na nasa labas, i-check mo kung sino palagi ang kasama ng iyong mga anak. Kung sino yung kakausap niya palagi sa cellphone niya. Nasa loob, maaaring lagi lang siya nasa loob ng bahay, pero yung kasama niya ay malalayong lugar. Before you know it, aalis siya ng bahay, nandun na siya. NPA na yan. Kasama na yan ng CPP NPA. Bakit? Hindi mo na-check. Hindi mo sila napanatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. Hindi mo sila napanatili sa salita ng Diyos. Amen. And the next is, why we need this covenant? To help them remember the wonderful works of God in their lives. Sabi sa verse 11,
and forgot his work and his wonders that he had showed them. Miruin mo yun, hindi na nila nakita. Nakalimutan nila yung ginawa ng Diyos. The marvelous things in verse 12, did he in the sight of their fathers, and in the land of Egypt, in the field of so on. He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand as an heap. In the daytime also, he led them with a cloud, and all the night with light of fire. He clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depths. He brought stream also out of the rock and caused waters to run down like rivers. Tulad ng sabi ko, please help them remember the wonderful works of God in their lives. Maaaring hindi nila nakita yung testimony mo bago ka nakarating sa simbahan. Why don't you tell them? Ganito ang buhay ko noon nung wala pa ako sa kalooban ng Diyos. By doing that, you help them remember the wonderful works of God in your life and their lives. Amen. Kasi kung hindi dahil sa Diyos, wala kang maayos na buhay at walang maayos na buhay ang iyong mga anak. That's why it helped them to remember the wonderful works of God. Amen. And last, why we need this covenant? To avoid them, to provoke God's wrath. Para ma-avoid nila na ang galit ng Diyos ay mapunta pa sa kanila. Sabi sa verse 17, and they sinned yet more against Him by provoking the Most High in the wilderness. Naalala niyo ba kung paano nagalit sa kanila ang Diyos dahil pinoprovoke nila sa galit ng Diyos? Nung sila ay naglalakbay sa wilderness, sinasabi nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito sa disyerto upang mamatay sa uhaw, upang mamatay sa gutom? Doon nagagalit ng Diyos eh. Alam nila, nakita nila kung paano sila pinrovide ng mana sa disyerto, kung paano sila pinrovide ng tubig. Pero hanggang ngayon, hanggang dito sa panahon na ito, pinoprovoke pa rin nila ang Diyos sa galit. Amen. Sabi sa verse 18, and they tempted God in their heart by asking meat for their last. Yea, they spake against God, and they said, can God furnish a table in the wilderness? Behold, He smote the rock, and that the water gush out, and the stream overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people? Therefore, the Lord heard this and was wroth. Nagalit ng Diyos. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel. Why? Because, sabi sa verse 22, they believed not in God and entrusted not in His salvation. I hope with these words, I hope I'm preaching you the Word of God. That's why we need this covenant, a disciples' covenant, to avoid them, to provoke God to wrath. Amen. I hope the message is clear. Parang ulitin ko na lang, wala akong marinig na ano eh. Ulitin ko, balik tayo sa simula. Anong title? A Disciples' Covenant. What is the number one point? You should never be selfish. The second thing is, you will need to continue to be a witness. Number 3, you need to set up a time for the Word of God in your home, in your own family. And number 4, you need to keep your children for God's glory. Why we need this covenant? To avoid the next generation of stubborn and rebellious people. To set their heart and spirit right with God. To set their mind to be strong and courageous in the day of battle. To keep their commitment to live in God's law. To help them remember the wonderful works of God in their lives. And to avoid them to provoke God to wrath. I hope the message is clear. I hope the message is clear.
That is the disciples' covenant. A disciples' covenant to his disciple is to keep them fresh and active for God. Yan yung sabi ko kaninang this ating principle of the day. A disciples' covenant for his disciples is to keep them fresh and active for God. I hope the message is clear. Amen. Amen. You are in the right place. Sa aming mga bisita, you are in the right place. Just keep on going. Kahit may meron kang mga bagay na hindi naintindihan, just keep on doing. Just keep on going. Just keep on attending the church. And before you know it, nandito na yung buong pamilya mo. At yan naman ang objective natin. Because our family is our disciple. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat to Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, pat hindi tayo lumapit sa Panginoon, iwanan natin yung ating kinatatayuan, dalinan niya ating ang pamilya at tayo makipag-usap sa Panginoon. Let's have a covenant with God. This is a disciples' covenant. We need this for our family. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat po Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy pong pagpalain ang mga salitang nais sa umagang ito. Sa puso at isipan ng bawat nakapakinig, Panginoon Diyos. Palayan po yung mga anak at sa pansamantala patuloy po pong pinagtatagubilin ang bawat isa at naway patuloy mong pagpalain at gamitin, Panginoon Diyos, sa namang kaparaanan. At ang mga anak niyong lumapit sa iyo, alam mo po ang pangangailangan. Please, tugunin mo nga po ang lahat ng aming pangangailangan. At sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin po namin ang bawat isa. Diyos, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope you got something this morning. Amen. Alright, sa aming mga bisita, after the closing prayer, ay may kakausap lang po sa inyo for a few minutes. Yung sounds ba na ito, ganyan din sa FB o sa ganito rin? Parang may echo.
Wala. Kasi parang hindi ko naiintindihan minsan. Alright, I hope masaya pa rin tayo. Amen. So, thank you for tuning in. Kayo mga nandiyan sa Google Meet. Sister Rina, Sister Jarvie, Sir Jessa, Rowena, Sister Rowena Diasis, at saka si Loy. Sino to? Sila Brother Jack. Thank you for tuning in. Na malabo kasi banda yung ano nyo eh. Ayan. Thank you. At antayin namin kayo dito mamaya. No? Before 4 o'clock ang ating service, 4 o'clock. No? Be here at 4 o'clock. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, magkita tayo bago mag-alas 4. Parang ayaw nyo nang makinig. So 4 o'clock in the afternoon. Para sa makapakinig ulit tayo ng salita ng Diyos mula sa Taguig. Alright? After the closing prayer, North Group, kung kayo ay taga-dyan, pakausapin lang po kayo ng leader nyo, si Brother Joshua, in preparation for your sponsorship during the anniversary next Sunday. Alright? Okay. Mamaya. Thank you. Tayong lahat tumayo at tayo manalangin. After the closing prayer, let's shake up one another. Wala bang may birthday ngayon? Pakitaas nga ang kamay. Brother James, kailan birthday mo? Ngayon. Pambira. Huli. Huli. Wala, hindi makakapagsinungaling. Pasensya na. Hindi ka makapagsinungaling sa pulpito eh. Kaya bago tayo mag-closing prayer, after the closing prayer, kakantahan natin ng happy birthday. Kaya pala meron tayong masigabong pansit mamayang gabi. Kung gusto niyo makatikim ng special na pansit, mamayang gabi pumunta kayo dito. Be here before 4 o'clock in the afternoon. Alright? Amen? So after the